Nagpapahama ka sa Etere sa ginagawa mong pagtatago sa kanila. Kailangan may isang kumilos para tulungan sila. Kahanga-hangang adhikari, isang kabayanihan, ngunit isa rin kahangalan. Sinong makakatalo sa aking anak sa pakikipaglaban? Ako! May pagtingin si Ama sa engkantadang iniibig mo. Ngunit alam mo, at alam ko, na kayang talunin ni Ama si Uvila. Kailangan bumalik ka sa Hera Ayuda. Kailangan mahanap mo ang ginintuang kolontre para lumakas ka, para matalo mo si Uvila bago sinasakit ni Ama. Sino ka? Sino ka? Pakilala ka nila lang. Odessa, mga Heran. Yun ang pangalan ko. Odessa. Odessa ng Hera Ayega. Bakit mo kami pinigilan sa aming paghabol sa Olontre? Bakit niyo siya hinahabol? Kaibigan ko siya. At ako ang tagapangalaga niya. Dadaan muna kayo sa mga kamay ko bago niyo siya maging bihag. Wala kang kwentang mandirigma! Hindi mo ako kaya, Odessa. Magdamag kang nawala. Saan ka nagpunta? Namasyal lang ho ako, ina. Kung ganon, tayo na sa bulwagan. At kailangan na nating pag-usapan ang nalalapit mong pakikipag-isang dibdib. Sandali lamang, ina. May nais lang ako malaman. Ano yon, Minea? Yung marka sa aking likuran, ano ba talaga ibig sabihin nun? Guess no, Ivre. Walang ibang ibig sabihin ng markang yan. Pero kayo ang nagsabi na ang lahat ay may dahilan. Sheda, gusto na ang mga tanong mo. Walang ibang ibig sabihin ng markang yan. Wakasan na natin ang usapang to. Ano nangyari? May palaso. May laso ng palasong tumama sa kanya. Hindi siya maaaring mamatay ang Dora. Siya ang susi sa paghanap natin kay Olontre. Kailangan natin siyang dalhin kay Reyna Avria. Siya lang ang makakatulong sa kanya.
Sinong gumagambala sa pag-iensayo ko? Barkus ng Hera Sensa? Anong ibig sabihin nito? Hinahamon kita, Hufila. Sa isang labanan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para bawi mo yung hamon mo! Hindi ako marunong bumawi ng salita. Inuulit ko, hinahamon kita. Banana lupain ito ng Hera Volo. Hindi kita lalabanan dito. Nangangahulugan ba sumusuko ka na? Nesyuda! Wala akong inuurungan. Doon, sa Koliseo ng Hera Andal. Doon tayo magtutuos. Rakim, kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba nagtungo? Kabiyak ba kita para tanungin mo ako ng ganyan? Puro ka kalokohan. Kailangan ko ang tulong mo. Anong tulong? Kinakailangan kong pumunta ng Etheria upang ibigay ang aking mungkahi hinggil sa aming pag-iisang dibdib ni Minea. Ang suliranin ko, hindi ako makapagsalita kapag kaharap ko na siya. Ibig mo ba sabihin na duduwag ka sa kanya? Huwag mo naman ako pagtawanan, Rakim. Kasalanan ba kung manginig ako kapag siya ang nasa harapan ko? Pakiusap lang, kaibigan. Sana ay masamahan mo ako. Kung maaari ay saluhin mo ako sa kanya kapag maumid na uli ang dila ko. Ano, kaibigan? Maasahan ba kita? Sige, Hagorn. Pumapayag ako. Sasamahan kita sa Mineyang yan. Prinsipe Rakim, Prinsipe Hagorn, Matagal ka nawala, Arcray. ginampanan ko lamang iniutos ng inyong amain. Nasaan si Pinunong Asbal? Naroon siya sa loob. Matutuwa siya sa iyong pagdating. Tayo na. Rakim, Makapaghihintay ang iyong minamahal. Sumama ka muna sa amin sa loob. Mahal na Hera, nagtatanong na ang iyong anak. Wala siyang malalaman at wala siyang dapat malaman. Kamahalan, batid mong hindi may tatago ng matagal ang katotohanan. Erna, makakasama lamang yon para sa akin at para sa Etheria. Kaya gagawin natin ang lahat upang walang makalam nun. Gesbu Ivne! Evinu deshta ne esh ether. Evinu deshta ne ush ether. Sinasamo kita
Dinggin mo ko. Isinasamo kong magpakita ka. Anong kailangan mo, Abia? Bakit mo ginambala ang aking pananahimik? Pathalumang Ether. Ako na ang reyna ng Etheria. At asawa ko na rin ang pinakamamahal kong engkantado. Ngunit di kami magantimpalaan ng isang anak. At kailangan mo ng anak. Isang anak na maaangkin namin ni Memen para mahalin niya ako. Isang anak na magiging tagapagmana ng Etheria. Yon ang kailangan ko. Ano ang gagawin ko? Ano? May nakita ko sa aking isip. Isang tanda sa likod sa isa sa mga dayuhang dumating dito. Kanino? Kay Kuwesha. Iyon ang binigay niyang pangalan. Ngunit alam ko nagsisinungaling siya. Alam ko kung saan siya nanggaling. Alam ko kung sino siya. Sino siya, Cassiopeia? Si Minea. Ang anak na reyna ng Etheria. Kung ganoon, ay natuntun ka na niya. Sandali. Saan kayo pupunta? Sa kagubatan ng silangan, nandoon nagtatago ang mga diwata. Makinig kayo! Makinig kayo! Anumang sandali ay maaaring lumusob dito ang mga kawal mula sa Etheria. Panginoong Bathala! Anong gagawin namin? Kailangan lisanin niyo ang lugar na ito. Pagod na kami sa pagtakas. Kahit saan kami magtungo, tiyak na matatagpuan kami ng taga-Etheria. Kaya hindi pagtakas ang solusyon sa aming suliranin. Ano kung ganon, Marvus? Dapat tayong lumaban. Gusto na ang ginagawa sa atin ng mga taga-Etheria. Kung ginagamitan nila tayo ng dahas, dapat dahas din ang ating iganti. Wala kayong kapangyarihan para labanan sila. Ang kagustuhan namin mabuhay, nakapantay ang ibang nilalang. Yun ang aming kapangyarihan. Yun ang magiging aming lakas. Nakita namin kung paano pinaslang ang aming mga kasamahan. At hindi na ako makakapayag na marami pang ibang mamatay ng walang laban. Kaya magsihanda kayo. Maghanap kayo ng anumang magagamit nyo para maipagtanggol ang sarili. Tayo'y lalaban. Kung gano'n, wala na akong magagawa kung di hayaan kayo. Tayo na, Cassiopeia. Hindi tayo alis dito, Guro. Cassiopeia, Kung nasaan ang aking mga kalahing diwata ay nandun din ako. isa kang bulag. Kulang pa rin ang kaalaman mo. Anong magagawa mo
Makinig ka, Guro. Pakinggan mo ang mga nakikita ko sa aking mga mata. Darating ang panahon na ang lupaing ito ay babangon at magiging matayog. Kikilalanin din ng mga diwata. Ngunit, bubuhos ang dugo sa lupain ito. Kung dugo ang kapalit ng kalayaan, magiging napakatamis nito. Kung ganon, gumawa kayo ng mga sandata. Magtulungan ng lahat sapagkat wala ng panahon. Magmadali kayo! Sige na, kilos na, kilos na! Tunay ngang ikaw ang tagapagpalaya ng mga diwata. Hindi lang ako, Guro. May iba pa. Sino? Sila ay nanggaling pa sa malayong panahon. Mga diwata sila nakiba sa amin. Pagkat sila ay malaya at makapangyarihan. Sila ang mga tagapagligtas. Sila ang tunay na tagapagpalaya ng mga diwata. May panganib. Ihanda ang inyong mga armas. Mapapalaban niyo. Sino sila? Saan sila makikita, Cassiopeia? Hindi ko alam, Guro. Wala nang sinasabi pa ang aking mga mata. Ibig sabihin mo, Ilo, hindi kilala ni Cassiopeia ang apat na diwata na tinutukoy niya? Hindi, Cassandra, sapagkat nanggaling sila sa malayong panahon. Anong ibig sabihin nun, Ilo? Hindi ko rin alam. Bakit hindi natin ituloy ang pagbabasa? Sige, Ilo, kwentuhan mo pa ako. Ito. Agad na nagtungo si Rakim at si Hagorn sa Etheria upang makita si Minea. At sa kanilang paglalakbay, ay kwento ni Rakim
ang kanyang napupusuang babae. Kuwesya? Oo, yun ang pangalan niya. Kuwesya. Kakaibang pangalan. Isa raw siyang diwata mula sa Ascano. Pero napakailap niya. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya napapaamo. Isa kang prinsipe, Rakim. At isa lang siya mababang uri ng diwata. Kung ano ang nais mo, magagawa mo sa kanya. Maaari. Pero hindi ko gagawin. Huwag mo sabihin natatakot ka sa kanya. Hindi. Dahil iniibig ko siya. Magsibangon na kayo. Tapos na ang inyong pagsasanay. Sila ay tulad ko rin na may mga tanda ng sangre sa kanilang mga likod. Mga mahal na Reyna. Mga mahal na sangre. Kinagagalak namin na nakalabang kayo. Bumabagal ang galaw ng mga kawal, Punong Muros. Huwag niyo sanang isipin na dahil sa may kapayapaan na dito sa Encantadia ngayon, ay maaari nang humina ang kaalaman ng ating mga kawal sa pakikidigma. Apek, nasan si Wantok? Ah, mahal na Reyna. Abala si Wantok sa pagiging ama sa anak nila ni Alonta. Sa kanilang dugo ay dumadaloy ang dugo na galing din sa akin. Tunay ngang maalam sa mahe ka mga eteryang tulad mo. Ngunit ang aking kapangyarihan ay hindi sinlakas ng mga purong Eteryan. Dahil ko napakalakas ko, matagal ko na sana nabuo ang aking pamilya. Huwag kang mag-alala. Darating rin ang panahon na magkakasama-sama muli kayo. Punong Asval. Arcray, kamusta ang iyong mga tungkulin? Nagampanan na namin, Pinuno. Nakakuha na kami ng mga ginto mula sa Ascano. At ay iba pang mga kailangan natin. Magaling. Maiwan muna kita. Tayo na. Punong Asval. Sino siya? Si Memen. Memen? Ang dating asawa ni Reyna Avria. Nandito sila ni Ornia. Ano ang ibabalita mo? Maraming salamat, tapat kong alagad. Anong sinabi ka, mahalan? Alam niya na kung saan matatagpuan sina Memen at Ornia. Saan, mahal na Reyna? Sa Sapiro. Matatagpuan sila sa Sapiro. Mahal na Reyna, may mga hera na naghahangad na kayo'y makausap. Sino sila? Mahal na Reyna. Dora? Animus? Hera, nakasulubong ko ang mga kawal. Paparoon sila sa gubat sa silangan upang hanapin ng mga diwata. Ako ang nagsabi sa kanilang kinaroroonan, Gurna. Paano mo nalaman na andoon sila? Dahil kay Rakim. Ang prinsipe ng Sapiro? Oo.
Siya ang nagdala sa mga diwata sa gubat upang itago. Samahan mo ako mag-ensayo. Nako, nanganganib ang ating mga kadugon diwata. Ano gagawin natin? Wala tayong magagawa para iligtas sila. Pero may naisip akong paraan kung paano makakaganti. Paano? Meron akong lason para kay Minea, para sa anak ng Reyna. Bumabagal na ang kanyang paghinga. Ano ang nangyari? May laso ng panang tumama sa kanya kamahalan. Lason? Hindi ko kayang gumamot ng lason. Wala na akong magagawa pa para sa kanya. Ngunit makikinig sa inyo si Batalumang Ether. Alam kong kaya niyo siyang isugo. Parang awa niyo na, mahal na Reyna. Nakikiusap ako. Siya lang ang aking pag-asa upang matalo at mapaibig si Uvila. Si Huvila ay isa ng pinuno ng aking mga kawal. Malaking kabayaran ang kailangan mong ibigay upang gawin ko ang nais mo. Handa akong gawin ang lahat ng inyong ninanais upang mapagaling lamang siya. Kaya mo bang pumaslang ng buhay, Heran? Sino ang papaslangin ko? Sina Memen at Ornia. Nasa Sapiro sila. Sila ang papaslangin mo. Mahal na Hera ang inyong inumin. Sabik na akong makita si Minea. Gusto ko malaman kung talaga mas maganda nga siya kaysa kay Kuesha. Sinasabi ko sa'yo, Rakim, hindi ako mabibigo. Mamayang hating gabi ay kaarawan na ni Cassandra, Haring Ibrahim.